Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng Ezekiel. Noong nakaraan, pinag-aralan natin ng kaunti ang tungkol sa apat na buhay na nilalang na nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ay bahagi ng apat na buhay na nilalang. Ang pamagat ay ang apat na gulon. Di ba ako konektado? Ezekiel, bahagi 6, ang apat na gulong. Ezekiel, Kabanata 1, mga bersikulo 15 hanggang 21. Sama-sama tayong magbasa ng responsable. Bilang tahalili, babasahin ko ang bersikulo 15. Maari mong basahin ang talatang 16 at iba pa ng halinhinan. Habang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito, may isang gulong sa ibabaw ng lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay para sa bawat isa sa kanilang apat. Tuwing sila'y gumagalaw sa alinman sa kanilang apat na direksyon nang hindi lumilingon habang sila'y gumagalaw. Naku! Nasaan na ang kabilang bahagi? Magbasa tayo mula sa Biblia. At ito nga, versikulo 11, tuwing gumagalaw ang mga nilalang na may buhay, kasama rin nila ang mga gulong. At tuwing ang mga nilalang na may buhay ay umangat mula sa lupa, ang mga gulong ay umangat din. Ang espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Sabay-sabay tayong magdasa. Tuwing aalis ang mga iyon, aalis din ang mga ito. At tuwing ang mga iyon ay tumigil, ang mga ito ay tumigil din. At tuwing ang mga iyon ay umaangat mula sa lupa, ang mga gulong ay umaangat malapit sa tabi nila, sapagkat ang espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Ito ang pinakamalapit. May nakita akong larawan online na maaaring magmukhang ganito. At ito ang mga nilalang na may buhay, at sa tabi nila ay ang mga gulong. Ang mga gulong na may mga gulong sa loob at sa itaas ng mga ito ay parang kristal. Pumala? Kaya pag-iisipan namin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Una, ang pangitain ng apat na gulong. Ang pangitain ng apat na gulong ay may mga sumusunod na katangian. Una, ang bawat isa sa apat na nilalang na may buhay ay may gulong sa tabi nito, kaya hindi ito nakakabit dito kundi may gulong sa tabi nito. Ezekiel, Kabanata 1, versikulo 15. Habang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito, may isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay. Para sa bawat isa sa apat na iyon, kaya bawat isa sa apat na iyon ay may isang gulong sa tabi nila. Ang posisyon ng apat na gulong ay nasa lupa sa tabi ng mga buhay na nilalang. Kaya sa huling dalawang pagkakataon na pinag-aralan natin ang tungkol kay Ezekiel, pinag-aaralan natin ang tungkol sa apat na buhay na nilalang. At isa sa mga bagay na pinagtuunan ko ng pansin ay ang katotohanan na ang apat na buhay na nilalang, ito ay mga mahiwagang nilalang. Mga anghel ba sila? Hindi ako sigurado. Talagang naiiba sila sa mga normal na anghel na kilala natin. Ngunit sila ay mga makalangit na nilalang na napakalapit sa trono ng Diyos. At sa makatuwid, kung bibigyan natin silang ranggo, mas mataas sila roon. Sapagkat ang trono ng Diyos, kung saan nakaupo ang Diyos, ang siyang pinakamataas. At ang apat na nilalang na ito ay nasa trono. Tama ba? Eh, ang apat na buhay na nilalang na ito ay may iba't ibang aspeto, iba't ibang mukha, at iba't ibang tungkulin na kumakatawan sa papel at ministeryo ni Heso Kristo. Lalo na ang apat na mukha na tandaan ay unang toro o baka o guya. Hindi naman natin kailangang sumunod ng sunod-sunod. May leyon, di ba?
At naroon ang agila at mukha ng lalaki o mukha ng lalaki, tama ba? At inihahambing natin yan sa apat na representasyon ni Jesus sa pamamagitan ng apat na ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Mateo ay tumatalakay kay Jesus, ang hari na parang leon. Ang Marka ay kumakatawan kay Jesus bilang sakripisyo, ang baka o ang toro. At inilalarawan ni Lucas si Jesus bilang anak ng tao. Ang mukha ng tao at si Juan ay kumakatawan kay Jesus bilang ganito sa espiritual na aspeto, parang isang agila at kaya ang apat na buhay na nilalang ay kumakatawan sa apat at kumakatawan sa ministeryo ni Jesus. At sinabi ko kasabay nito, dahil si Jesus ang ating huwaran, dahil kailangan nating sundan ang mga yapak ni Jesus. Ang mga ito ay kumakatawan sa kung ano ang kailangan nating maging sa ating pananampalataya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, lalo na habang naghahanda tayong pumunta sa langit, malapit sa trono ng Diyos. Kaya natin mag-isip sa dalawang termino. Una, ito ay mga representasyon at mga pagbabala kung paano ikakatawan si Jesus. Hindi ko sinasabing sila si Jesus. Dahil si Jesus ay Diyos na nakaupo sa trono. Ngunit ang mga ito ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ni Jesus, iba't ibang ministeryo, pat mga tungkulin ni Jesus. Kaya ang mga gulong, isipin natin ang mga gulong. Bakit mangangailangan ng mga gulong ang mga nabubuhay na nilalang na ito na may mga pakpak? May maiisip ka bang kahit ano sa mundong ito na may mga pakpak at gulong? Mga ibon? Hindi, walang gulong ang mga ibon. Eroplano? Eroplano? Kaya ang mga gulong na ito ba ay para sa pag-take off at paglapag? Sa tingin ko hindi. Sige, dahil ang mga pakpak na ito ay lumilipad lang pataas at pababa, tama ba? Hindi mo kailangan ng runway para sa pag-alis ng apat na buhay na nilalang. Kaya pag-isipan mo, kailan mo kailangan ng mga gulong? Saan mo kailangan ng mga gulong? Sa mundong ito, at malinaw nitong sinasabi sa atin na ang mga gulong ay nasa ibabaw ng lupa. Para sa mga nilalang sa langit na lumilipad sa kalangitan, hindi nila kailangan ng mga gulong. Parang si Jesus, ang makalangit na nilalang. Sino ang Diyos? Hindi niya kailangan ng katawang tao. Hindi niya kailangan ng mga bagay dito sa mundo. Pero kahit hindi niya kailangan ng mga iyon, meron naman siya. Taglay niya ang katawang taro. Naparito siya sa lupang ito. Ipinapakita sa atin ng mga gulong ang pangangailangan ng makalangit na nilalang ang mamuhay sa mundong ito. Ang makalangit na nilalang na ito ay hindi mangangailangan ng anumang gulong, ngunit sa tabi nila, bawat isa sa kanila ang gulong sa lupa. Kaya, ito ay tumutukoy kay Jesus na nasa langit, na siyang Diyos, na kinakailangang bumaba sa lupang ito para sa isang layunin, ang mga gulong. Hindi tayo nakakabit sa mga nilalang na may buhay, ibig sabihin, ang katawang tao ni Jesus, hindi niya ito kailangan, hindi ba? Sa simula, dahil siya ay sa Diyos, ang Diyos ay espiritu sa langit. Hindi ito nakakabit. Kaya niya naman itong tanggalin, di ba? Kundi nasa lupa sa tabi nila. Pangalawa, ito ang pangalawang punto sa ilalim ng malaking numero 1. Ang anyo ng apat na gulong ay parang kumikinang na barils. Ezekiel Kabanata 1, versikulo 16. Ang anyo ng mga gulong at ang kanilang pagkakagawa ay parang makinang na barils, at silang apat ay may magkakatulad na anyo. Ang kanilang anyo at pagkakagawa ay parang isang gulong na nasa loob ng isa pa. At Kabanatang 10, versikulo 9 muli, nang magkagayoy tumingin ako
At narito, apat na gulong sa tabi ng mga kerubin o mga kerubin, isang gulong sa tabi ng bawat kerubin, at ang anyo ng mga gulong ay parang kinang ng batong Tarshish. Ano ang batong Tarsis? Ang bariles sa Hebreo ay Tarshish, na lumilitaw din sa ikaapat na hanay ng pektoral ng mataas na saserdote. Nalaman namin ang tungkol sa kasuotan ng mataas na saserdote. At sa ikaapat na hanay ng baluti sa dibdib ng mataas na saserdote, makikita mo ang Tarsis. Exodo 28 talata 20. At ang ikaapat na hanay ay isang barils, isang onyx, at isang jasper. Dapat ilagay ang mga ito sa mga palamuting ginto. Ang beryl na may ginintuang madilaw na kulay ay kilala bilang mga batong hiyas na dinadala ng mga nagwagi sa digmaan, yaong mga mananako. At sa makatuwid, ang mga beryl ay sumasalamin sa mga tungkulin ng apat na buhay na nilalang upang sakupin ang mundo at palawakin ang kaharian ng Diyos. Ito ay sumisimbolo sa tagumpay na ang magkakaroon ng apat na buhay na nilalang sa mundong ito. Ang pagkakagawa ng apat na gulong ay parang ang isang gulong ay nasa loob ng isa pa. Kaya medyo nakakalito. May gulong, pero sa loob ay parang may ibang gulong. Ang anyo ng mga gulong at ang pagkakagawa ng mga ito ay parang kumikinang na baris. At silang apat ay may iisang anyo at pagkakagawa. Para bang ang isang gulong ay nasa loob ng isa pang kabanata 10, talata 10. Gayon din, para bang ang isang gulong ay nasa loob ng isa pang gulong. Anong ibig sabihin yan? Ang takbo ng kasaysayan ng tao ay umiikot na parang gulong? Santiago, kabanata 3, versikulo 6. At ang dila ay apoy. At papunta sa dulo, papunta sa pinakailalim ng talata. Sinasabi nito ang nagliliyab, takbo ng ating buhay, ngunit sa versyong RSV, sinasabi nito, siklo ng kalikasan, takbo ng ating buhay, ay isang siklo ng ating kalikasan na nagliliyab. Kaya ang ating kasaysayan, ang ating buhay, ay inihahambing sa inilarawan bilang isang siklo. Arang gulong, gaya ng pag-ikot ng panlabas na gulong ng kotse. Ganon, ganon. Ang nakikitang bulong, ang tinatawag nating gulong o gulong ay umiikot kapag ang panloob na gulong tulad ng ehe, ang makina sa loob, kapag umikot ang panloob na gulong, kasunod nito ang panlabas na gulong. Ang kasaysayan ng tao ay sumasabay sa kasaysayan ng pagtubos. Anong pagkakaiba? Ang kasaysayan ng tao ay ang resulta mo sa ating buhay, sa ating takdang panahon. Ngunit ang sanhi nito ay ang mapantubos na kalooban ng Diyos. Kaya kapag tinitingnan natin ang mga bagay na nangyayari, tulad mga coronavirus, COVID-19, kailangan nating magtaka. Ano nga ba ang panloob na kalooban? Ano ang mapantubos na kalooban ng Diyos na siyang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Ang kasaysayan ng tao ay parang panlabas na gulong, at ang kasaysayan ng pagtubos ng Diyos ay parang panloob na gulong na nagpapaikot sa panlabas na gulong. Pang-apat, tuwing sila ay gumagalaw ng hindi lumilingon. Ang mga gulong ay umiikot, ngunit ang direksyon ng pag-ikot ay tumutukoy sa mga direksyon ng pag-ikot. Ezekiel, Kabanata 1, versikulo 17, tuwing sila ay gumagalaw. Sa alinman sa kanilang apat na direksyon, nang hindi lumilingon habang sila'y gumagalaw. Yung mga pinawag at isinugo ng Diyos. Numero 1, Jesus. At pangalawa, ang bayan ng Diyos kahit na yun. Mga propeta, apostol, at lingkod ng Diyos. At kayong lahat na naniniwala na kayo ay tinawag at isinugo ng Diyos. Alalahanin si Jesus, pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli, sinabi niya, ngayon, kung paanong isinugo ako ng Ama, ay gayon ko rin kayong isinusugo. Kaya't ang mga tinawag at isinugo ng Diyos ay dapat agad na sumunod at sumunod sa itinakdang layunin ng Diyos. Nang walang paglingon, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-iisip o dapat ba akong pumunta dito o doon,
Tandaan, ang Josue, Kabanata 1, nang dumating ang anghel, ang lalaki, ang commander, ay lumapit at nagsalita kay Josue. Aniya, tuparin mo ang aking salita at huwag kang lumiko sa kaliwa o sa kanan. Sundin mo ang aking salita, sundin mo ang aking mamautos. Pagkatapos ay makakamit mo ang tagumpay. Naway, maging malinaw at tiyak tayo kung saang direksyon nais ng Diyos na ating tahakin. Naway maging malinaw at tiyak tayo tungkol sa salita ng Diyos at kung ano ang tama, upang hindi tayo lumiko sa kanan o sa kaliwa, kundi manatili sa landas ng salita ng Diyos. Malaking numero dalawa. Pangalawa, ang mga rims. Yung mga guyong. Una, sila ay matayog at kahangaha. Ipinapahiwatig nito na ang mga gilid ng mga gulong ay malalaki at makakatakot. Parang yung unang larawan. Medyo malaki naman, di ba? Napakalaki at nakakatakot. Talata 18, matayog at kahanga-hanga. Ang mga gilid ng kanilang apat ay puno ng mga mata sa paligid. Dito, ang salitang kahanga-hanga ay yera sa Hebreyo, na namangahulugang takot, sindak o paggalang. At sa makatuwid, ang mahiwagang imahe ng mga gulong ay nakakatakot, marilag at kahanga-hanga. Ang presensya lamang ni Jesus sa ating buhay, gaano kahalaga, gaano kaganda, gaano kalaki ang presensya ni Jesus sa iyong buhay. Sa sobrang laki, sa sobrang kamahalan, na wala ng iba, wala ka ng kinatakutan pa, wala ng iba pang nakakatakot. Alam mo, ang paggalang, ayon sa mga kawikaan, ang paggalang ay nagmumula sa pagkatakot sa Diyos. Ang kabanalan ay nagmumula sa takot sa Panginoon. At kapag ang takot na yan ay nasa atin, kapag tunay nating nararanasan ang presensya ni Jesus, magiging ganito tayo. Binabalot ng takot at paggalang na hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Kaya't hayaan ninyong tanungin ko kayo, ilan sa inyo ang nakagawa ng kasalanan ngayon? Natutulog ka na ngayon, gumagawa ka ng kasalanan? Ilan sa inyo ang nagsinungaling? O ilan sa inyo ang gumawa ng isang bagay na hindi tama? Naroon ba ang Diyos sa buhay mo noong sandaling iyon? Diyos ba? Alam mo ba ang presensya ng Diyos sa sandaling iyon? Ang gilid ng apat ay puno ng mata. Mula sa Kabanata 12, minuto pasado 10:18. Ang buong katawan, likod, kamay, pakpak at mga gulong nila ay punong-puno ng mga mata. Naiisip ko ba? Nakakadiritingan. Natatandaan mo? Isipin mo na ang buong katawan mo ay puno ng yeno. Ahayag, Kabanata 4, versikulo 6 din. Sa harap ng trono ay may parang dagat na salamin na parang kristal. At sa gitna at sa paligid ng trono, may apat na nilalang na buhay na puno ng yelo sa harap at sa likuran. Sa tingin ko, nabanggit ko na ito. Tinanong kita dati. Medyo ang tagal na, kaya baka hindi mo na matandaan. Kung magkakaroon ka pa ng isa pang mata, saan mo ito gugustuhin? Sa likod? Para hindi ka pag-usapan ng mga tao sa likod mo. Kung gusto mo, kung magkakaroon ka pa ng isa pang mata, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng isa pang mata. Saan mo ito gusto? Sa likod? Biko? Sa iyong mga tenga? Gusto ko sana. Dito mismo. Alam mo, dito mismo, makikita mo ang lahat ng dako. Pero isipin mo na lang na may mga mata ka sa lahat ng dako. Gaano kahusay ang iyong makikita? Juan, Kabanata 2, talata 25-26. Hindi kailangan magtanong si Jesus sa mga tao dahil alam niyang nakikita niya hindi lamang ang panlabas na anyo, kundi maging ang kaibuturan ng ating pagkatao.
Ang maraming mata ay nagpapahiwatig. Una, ang maraming mata ay nagpapahiwatig ng kakayahang makita ng maraming bagay. May mga nagsasabi na dapat daw ay maganda ang itsura mo dahil apat ang mata mo. Marami tayong mga taong may apat na mata. Alam mo, mas maraming mata ang ibig sabihin ay mas nakakakita ka ng maayos, siguro. Punong-puno ng mga mata, inilalarawan kung paano gumagawa ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng apat na buhay na nilalang. Tingnan mo, ang apat na buhay na nilalang ay mga mata, tenga at kamay ng Diyos sapagkat sila ay mga lingkod ng Diyos. Sila ay isinugo upang kumatawan sa Diyos, upang magsalita para sa Diyos, upang makakita para sa Diyos, upang makinig para sa Diyos. Sila ay mga embahador ng Diyos, hindi ba? Gaya ng dapat nating maging. Kaya kinakatawan nila ang makikita ng Diyos. Kung ano ang nakikita nila, nakikita rin ng Diyos. Kaya sa tingin ko hindi. Kapag pumunta tayo sa langit, makikita natin ang mga nilalang na ito na puno ng mga mata. Medyo nakakadili. Ngunit ganito kailangan makipag-ugnayan sa atin ng Diyos upang sabihin sa atin ang tungkol sa kanilang ginagawa, kung ano ang kaya nilang gawin. Dahil limitado tayo sa kung ano ang nakikita at nalalaman natin, sa kung ano ang alam na natin. Kaya ang mga physical na paglalarawan, mga espiritual na nilalang ito, hindi ba? At kaya, para sa mga nabubuhay na nilalang, nakikita nila ang lahat ng bagay tulad ng pagtingin ng Diyos sa lahat ng bagay, maging ang mga gawa at puso ng lahat ng tao. Awit 33:13-15, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Nakikita niya ang lahat ng mga anak ng mga tao. Mula sa kanyang dakong tahanan, minamasdan niya ang lahat ng nananahan sa lupa. Siyang humuhubog sa mga puso nilang lahat, siyang nakakaunawa sa lahat nilang mga gawa. Ang mga gulong ay puno ng mga mata sa paligid. Ipinahihiwatig na nakikita at pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng larangan ng kasaysayan sa pamamagitan ng tadhana. Alam mo ang salitang providence? Ang salitang providence ay nagmula sa salitang providio na galing sa Latin. Nagmula rin sa ilang bahagi ng Griego. Ang pro ay bago, video, alam mo, alam natin ang video, tama ba? Ang imahe ay ang makakita ng mas maaga. Kaya ang Jehovah Jireh, ang Panginoon ang naglalaan, ay nangangahulugang Jehovah Jireh, ang Panginoon ang unang nakakakita at naghahanda. Kaya kapag nakikita ng Diyos, hindi lamang niya nakikita ang kasalukuyang panahon, nakikita rin niya ang dati. Nakikita niya ang pagkatapos, nakikita niya yung loob, nakikita niya ang panlabas, nakakakita siya sa espiritual na paral. Kaya ang makakita ay ang makaalam, kaya aalam ng Diyos. Sinasabi nito, Panginoon, iyong siniyasat ako at iyong nakilala ko. Awit 139, talata 7. Saan ako makakaalis sa iyong spirito? Saan ako makakatakas mula sa iyong harapan? Ang sangkatauhang nahulog sa kasalanan ay nagkakasala sa kadiliman. Gayunpaman, pareho ang dilim at liwanag ay magkapareho sa Diyos. Tayong mga tao, kapag madilim, hindi tayo makakita ng maayos. Kaya nga iniisip natin sa kadiliman, maaari tayong magkasala. Mas madali, di ba? Ngunit, sa Diyos, makakakita ka sa dilim o sa liwanag. Awit 139, versikulo 12, Bagamat ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo at ang gabi ay kasing liwanag ng araw, ang kadiliman at liwanag ay magkapaeho sa iyo. Pangalawa, isinasalaysay ang 16 na nain para sa ang mga mata ng Panginoon ay lumilipad parito't parito sa buong lupa upang kanyang alalayan ng matibay ang mga taong ang puso ay lubos na sa kanya. Gumawa ka ng kahangalan dito. Tunay nga, mula ngayon tiyak na magkakaroon kayo ng mga digmaan. Kaya't ang mga mata ng Panginoon ay lumilibot sa buong lupa. Sumainyo nawa ang mga mata ng Panginoon at makita bago ka, pagkatapos mo, sa lahat na nakapaligid sa iyo upang makapaghanda siya para sa iyo, upang makapaglaan siya para sa iyo at alam niya ang iyong pinagdadaanan.
Naniniwala ka ba na pumupunta tayo tuwing Miyerkules upang manalangin upang igawad ang ating mga kahilingan sa panalangin? Naniniwala ka ba na alam na ng Diyos? Nakikita na ng Diyos? Kaya ang pagkaalam lang, ang paniniwala lang na nakikita na ng Diyos ang kailangan natin at makikita na ng Diyos ang kinabukasan ko, hindi pa ba sapat yun para makaaga ng loob? Nakikita ng Diyos ang aking kinabukasan at mahal niya tayo ngayon at narito siya kasama natin, kasama ninyo ngayon. Malamang sinasabi mo, anong epekto nito sa akin? Gusto ko ring makita ang kinabukasan ko. Sa tingin ko, mas mabuti na nakikita ng Diyos ang kinabukasan ko at nakikita ko ang aking kinabukasan. Dahil ang Diyos ay kayang maghanda, maglaan, at maging pumigil. Pangatlo, ang pangatlong pangunahing punto tungkol sa mga gulong ang paggalaw ng mga ito. Ang mga gulong ay gumalaw kasama ng mga nilalang na may buhay tuwing sila'y gumagalaw. Ngayon, kapag nagmamaneho ka o nakasakay sa kotse, sinusundan mo ba ang mga gulong o sinusundan ka ng mga gulong? Pumupunta ka kung saan physical na napupunta ang mga gulong, tama ba? Tama, hindi naman yung mauuna ka tapos susunod sa'yo ang mga gulong kapag nagmamaneho ka. Siyempre, kinokontrol mo ang mga gulong, pero umiikot din ang mga gulong at pagkatapos ay umaalis ka. Maintindihan mo? Sa tingin ko, magiging natural na ako sa online na pangangaral. Dahil nandito ka man o wala pa ring sumasagot, kaya sumunod ang mga gulo. Dito, ang mga gulong ay gumagalaw habang ang mga nilalang na may buhay ay naglalakbay. Kaya ang mga gulong ay sumusunod sa mga nilalang na may buhay. Hindi naman sa nakasakay sa mga gulong ang mga nabubuhay na nilalang. Ezekiel 1, versikulo 19. Tuwing gumagalaw ang mga nilalang na may buhay, kasama rin nila ang mga gulong. At tuwing ang mga nilalang na may buhay ay umangat mula sa lupa, ang mga gulong ay umangat din. Kaya ang mga gulong na ito, kahit physical, ay narito sa mundong ito. Kapag ang mga buhay na nilalang ay umaakyat sa langit, sila'y sumusunod. Ezekiel 1, versikulo 21. Tuwing aalis ang mga iyon, aalis din ang mga ito. Tuwing ang mga iyon ay tumigil, ang mga ito ay tumigil din. At tuwing ang mga iyon ay umaangat mula sa lupa, ang mga gulong ay bumangon malapit sa kanila, sapagkat ang espiritu ng mga nilalang na may buhay hinasa mga gulong. Ang mga gulong ay sumusunod sa mga nilalang na may buhay sapagkat ang espiritu ay nasa mga gulong. Naku, komplikado, di ba? Komplikado. Para sa ating pagkakaintindi, isipin na lang natin na ang mga gulong ay parang physical na katawan. Si Jesus ay may mga gulong, physical na katawan. Ngunit ang physical na katawan ay kailangang sumunod sa espiritu. Ang physical na katawan ay kailangang sumunod sa espiritu. Ang physical na katawan ay kailangang pumunta kung saan ang buhay na nilalang. Ang espiritu ay umaanis. Ang katawan ni Jesus, ang bawat galaw ni Jesus, at ang bawat sandali ng kanyang buhay ay sumunod sa salita ng Diyos. At upang matupad ang salita na sinabi ng Diyos. Upang masunod at matupad ang kalooban ng Diyos na makalangit. Nananalangin tayo sa panalangin ng Panginoon. Anong sasabihin natin? Ama namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo sa lupa gaya ng sa langit. Ang mga bagay sa mundo ay kailamang sumunod sa kalooban ng langit. Pero tingnan natin ang ating mga sarili. Alin ang sumusunod sa alin? Kailangan bang sundin ka ng Diyos ayon sa iyong mga pangangailangan? Ayon sa aking mga pangangailangan.
Hindi ba't kahit ayaw nating tanggapin ang katotohanan at ayaw natin, gusto nating tanggihan. Pero hindi ba't maraming beses na rin naman nating hinihiling iyon? Diyos, Diyos, sumunod ka sa akin. Sinasabi nating tayo ay mga lingkod ng Diyos, ngunit sinasabi natin sa Diyos na gumawa ng maraming bagay. Tama? Diyos, ibigay mo sa akin ito, ibigay mo sa akin yan, nauuhaw ako, nagugutom ako, kailangan ko ito, kailangan ko yan. Hindi ba't nakatalikod niya? Alin na sumusunod sa alin? Ilabas sa mundong ito, sinusundan natin ang mga gulo. Yan ang natural na kaayusan. Pero dito, kabaliktaran naman. Ang makalupa ay sumusunod sa makalangit. Kailangan sundin ng laman ng espiritu, hindi ang kabilang direksyon. Hindi tayo dapat mapilitan. Hinihila na akit ng mga pagnanasa ng laman na kailangang sundin ng espiritu. Mali ang paraan na yan. Pero madalas, tayong mga tao ay sumusunod sa ganung paraan, sa ganung kaayusan. Pangalawa, ang puwersang nagtutulak ay nagmumula sa espiritu. Nabanggit ko na to. Huling bahagi ng talata 21, sapagkat ang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Dito, ang espiritu ng nabubuhay na nilalang ay tumutukoy sa espiritu ng Diyos. Kaya naman, ang mga buhay na nilalang ay hindi gumalaw dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa espiritong gumagabay sa kanila. Kaya naman, ang mga banal, ang mga mananampalataya ngayon na parang mga gulong ng Diyos ay dapat magpasakop sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu. At naniniwala ako na ngayon ang panahon para tunay natin itong pag-aralan. Kahit na ang ating mga katawan ay hindi maaring mapunta rito sa santuario, ang ating focus ba sa pagsamba at ang ating focus sa Diyos ay susunod ba sa ating katawan? Hayaan mo bigyan kita ng isang halimbawa. Sinubukan ko na. Sinubukan kong magsimba online. Nasubukan mo na bang magsimba online? Madali ba o hindi madali? Nasubukan mo na bang sumamba sa iyong silid? Anong postura mo? Kita mo, natural na magkakaiba ang mga katawan natin. Lalo na kung mayroon kang kama sa tabi ng iyong computer. Balang araw, makikita mo ang sarili mong nakahiga sa kama at nag-o-online ng YouTube. Hayaan mo magsalita ang pastor. At sasabihin mo, hanggat alerto ang aking isipan, hanggat naroon ang aking puso, hanggat naroon ang aking espiritu, alam ko, dahil nagawa ko na, inaamin ko. Nagawa ko na yan ng magsalita ang nakatatandang pastor. Ananin, alin ang ating sinusundan na sumusunod sa kung alin? Nagkukwenta ba kami? Ang aking espiritu upang sumunod sa aking katawan, kailangan sumunod ang katawan sa espiritu. Akala mo sapat ng lakas mo, akala mo sapat ng alerto mo. Paano ka makakasiguro na hindi ka makakatulog kapag nakahiga ka o nakasandal ka? Kapag natutulog ka pa rin? Kapag nakaupo ka ng tuwid? Paano? Hindi ako galit? Nag-aalala lam. Mga taga-Galasya 5:18. Kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, hindi ka hahatulan ng batas kung sinusunod mo ang espiritu. Ngunit kung sinusunod mo ang iyong katawang makalaman, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Tapos na ba tayo? Kaya itinuturo sa atin ng mga gulong na meron nga tayong katawan. Ngunit,
Saang direksyon dapat gumalaw ang ating mga katawan? Ang direksyon kung saan tayo dinadala ng Espiritu. Alin ang una? Ang Espiritu ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang una. Iyan ang nag-uudyok, ayan ang dapat mag-udyok sa aking katawan, sa aking buhay, na magdesisyon sa direksyon, sa bilis, kung saan pupunta. At sa paggawa niyan, kung tayo ay parang mga gulong, ang Espiritu ng Diyos ang gagabay sa atin. Tayo ay lumalakad kasama ng Diyos kung patuloy natin siyang susundin. At pagkatapos, kapag masusunod natin at makakasama natin ang Diyos sa mundong ito, kapag ang kalooban ng Diyos ay sa huli, para makaakyat tayo, kahit may gulong tayo, may katawan tayo, iaangat tayo ng Diyos. Aakyat ito sa langit, sasalubungin si Jesus sa himpapawid. Kaya, bagamat ang mga ito ay napakakomplikado at masalimuot na simbolikong wika, atin na lang. Tandaan natin. Dito, isang bagay na dapat nating tandaan ay ang ugnayan sa pagitan ng espiritu at katawan. Gaya ng sinasabi sa atin sa mga taga-Roma Kabanata 8, sabi ni Apostol Pablo, ang mga sumusunod sa espiritu ay mabubuhay. Ang espiritu ay buhay, ngunit ang mga sumusunod sa laman ay kamatayan. Ang laman ay kamatayan. Kaya nga, naway maging mga banal tayo ng Diyos, yung mga tinawag ng Diyos at isinugo ng Diyos sa huling panahon na ito. Naway gampanan ng Diyos ang mga tungkulin ng apat na buhay na nilalang sa pamamagitan ng bawat isa sa atin habang sinusundan natin ang mga yapak ni Jesus, dahil ang mga ito ay kumakatawan sa mga ginawa ni Jesus sa lupang ito. Amen? Kaya tayo manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong ito. Ang isipin ang apat na gulong na nasa tabi ng apat na buhay na nilalang para sa mga buhay na nilalang. Ama, dalangin namin na sana'y payagan mo rin kami ang maging napakalapit sa trono ng Diyos. Ama, hayaan mo kaming matawag at maipadala mo rin. Ama, nabubuhay kami sa panahon kung kailan sinusubo ang aming pananampalataya. Sinusubukan tayo ditong sa kaguluhan at pati na rin ng mga pangyayaring nangyayari. Ama, hayaan mo po kaming tunay na magnilay-nilay sa iyong salita at tunay na manalangin abang hanapin ang iyang kalooban sa mga panahong ito. Tulungan mo kaming maunawaan kung ano ang kailangan naming gawin, kung saan kami dapat pumuwesto, at kung paano kami dapat manalangin, at kung paano kami dapat sumamba. Ama, taos puso kaming nananalangin para sa katubusan at pagpapanumbalik ng pagsamba. Ama, kailangan naming magtaka, talagang magtaka kami, at inihiling namin sa iyo na patawarin mo kami kung hindi namin nagawa. Sinamba kita ng tama. Huwag po sana ninyong alisin sa amin ang pagsamba, Ama. Gaya ng panalangin ni David, huwag mong alisin sa atin ang iyong espiritu. Ama, hinihiling namin sa iyo na huwag mong alisin sa amin ang pagsamba. Huwag mong alisin sa amin ang simbahan, Ama. Tulutan mo po kaming makabalik agad at sama-samang sumamba. Kaya Ama, lipulin mo, lumayo ka, alisin mo ang lahat ng mga virus na ito, at Ama, kaawaan mo po muli ang sangkatauhan. At tulungan mo kaming lahat na magsisi at sambahin ka ng may katapatan sa espiritu at katotohanan. At hayaan mo kaming tunay na matutong sumunod sa espiritu, sa banal na espiritu, sa iyong espiritu, sa halip na hilingin sa espiritu na sundin ang aming mga pangangailangan sa laman. Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya. Naniniwala kami na nakabantay ang iyong mga mata sa amin, ang mga matang nakakakita sa harap at likod, sa hinaharap at nakaraan, sa espiritual at pisikal na mundo, maging sa kaibuturan ng aming mga puso at mga gawa. Ama, tulungan mo kaming huwag mapahiya sa iyong harapan. At tulad ni Noe, tulungan mo kaming makatagpo ng bihaya sa iyong paningin, Ama.
Maraming salamat po sa iyong biyaya. Naniniwalang makakasama mo ang bawat miyembro ng Zion Church. Lahat ng narito, Ama, at dalangin namin na sila'y iyong alagaan, pangalagaan, at kahit hindi tayo madalas magkita-kita ng pisikal, tulungan mo kaming maging isa sa espiritu, magkakasama sa salita, at tulungan mo kaming magkabuklod sa pamamagitan ng espiritu at panalangin. At tulungan mo kaming maging nakatuon sa espiritu sa pagsamba sa iyo. Salamat po sa iyong biyaya. Idinadalangin namin ito sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasabay ng pasasalamat, Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos.